President Bongbong Marcos pinagpapaliwanag tungkol sa pulburon video. Pero bago po tayo magpatuloy, syempre good news muna. Dahil kung meron pong mga nagpapakalat ng mga fake news, ng mga maling impormasyon, marami pa po kaming nagpapakalat naman ng mga good news at ng mga ginagawa ng ating gobyerno sa pamamahala ni President Bongbong Marcos. Una pong magandang balita galing sa Presidential Communications Office. Nagpatuloy ang pagbagal ng inflation rate sa bansa noong Disyembre 2023 sa 3.9% mula sa 4.1% na naitala noong November 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang December 2023 inflation rate ay ang pinakamababang naiulat para sa nakaraang taon. Narito po yung monthly inflation rates natin mula January to December 2023. Nagsimula po sa 8.7% ang inflation rate noong January hanggang bumaba po ito ng 3.9% noong December. Sabi nga po ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, natutuwa akong ibalita na bumaba pa ang inflation rate sa bansa noong December 2023 sa 3.9%. Ang pinakamababa noong nakaraang taon mula sa 4.1% para sa November 2023. Patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan para pagandahin ang kalagayan ng ating ekonomiya. Para sa bagong taon, lalo nating palalakasin ang mga programa para sa agrikultura at tututukan ang mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Kasi kung pupunta nga po kayo sa mga palengke, pansinin nyo ang mga presyo ng sibuyas, kamatis, bawang at yung ibang mga gulay, bumaba naman po talaga. Dito po sa amin, ang presyo po ng sibuyas na puti ay 150 lang isang kilo at yung pula ay 180. Yung kamatis na sinasabi nilang aabot daw ng daan-daan ng presyo ay halos 50 pesos lang po ang halaga dito sa amin. Well, hindi ko po alam dun sa lugar ninyo. Pero ang sinasabi ko lang, kung talagang kayo ay iikot sa mga palengke, mapapansin niyo na bumaba naman talaga ang bilihin. Well, hindi po natin mai-expect na lahat na lang ng mga presyo ng bilihin ay sabay-sabay na bababa. Iba pa rin po ang presyo ng mga gulay, iba ang presyo ng mga manok, baka, baboy. Ang importante po ay dahan-dahan natutugunan ng ating gobyerno itong problema natin si inflation. Madami pa rin po ang nagko-comment sa akin, yung mga nasa ibang bansa na mabuti pa daw dito sa atin, hindi ganong katindi ang inflation. So dasal po natin na sana magpatuloy po itong pagbagal ng inflation rate sa bansa. Dahil isa po ito sa pangunahing problema ng ating bayan na kung tutuusin ay hindi lang naman po dito sa Pilipinas. Pangalawang good news naman po, doon sa mga nagsasabi na parang nagiging magulo na ang Pilipinas, na mula daw nung mawala si ex-President Rodrigo Duterte ay nagbalik ang krimen, hindi na daw safe ang lumabas ng bahay, then nagbalik daw ang mga kriminal. Kahit na sinasabi na ng PNP na bumaba po ang crime rate, bakit ayaw pa rin nila maniwala? So pababayaan na lang po natin sila dun sa mga ayaw maniwala. Basta ang importante po, marami po ang sumusuporta sa ating gobyerno, lalong-lalo na kay President Bongbong Marcos. Ayon po dito sa Inquirer.net, Global Report finds Philippines the third safest country in Southeast Asia. The Philippines is the third safest Southeast Asian country with an index score of 86, only behind Vietnam with 92 and Indonesia with a score of 90. The country also ranks 33rd overall, which is 19 ranks higher than the United States. So sino po ang nagsabing apakagulo na ng ating bansa at hindi na safe? Hindi kaya kayo ang nagpapagulo? Nakita nyo, sa dinami-dami ng mga bansa sa Southeast Asia, tayo ang pangatlong pinakamapayapa, safest. So i-congratulate po natin ang mga taong nagpapanatili ng kapayapaan sa ating bansa. So tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho ng ating Presidenteng Bongbong Marcos and no amount of criticism, paninira, akusasyon, o mga walang basehan istorya at balita ang makakapagpabagsak
sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. The President and his administration is not perfect. Alam po natin yung tanggap po natin yan. Sino bang presidente ang naging perpekto? Kahit na ang presidente ay ang hangarin ang mapabuti ang buong bansa, lagi pong meron mga bad apples. Hindi po mawawala yon. Kahit na sino pong naupong presidente, hindi po 100% na eliminate yung mga bad elements sa gobyerno. E di lalo na rito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, porque siya po ay isang Marcos, may mga tao dyan, may mga sektor dyan na pilit ibabagsak si President Bongbong Marcos na kahit may mga taga-gobyerno, meron pa rin po dyan na gagawa at gagawa ng ingay para siraan ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. So tayo pong mga supporters ni President Bongbong, we have to rally behind our President. May mangilan-ngilan po dyan mga grupo at sektor na gusto talagang sirain ang ating bansa. Pero kung tayo po mga supporters niya ay hindi bibitaw at tayo po ay magbubuklod-buklod, I tell you, with the help of God, hindi po magtatagumpay ang kahit na sino dyan. Nakita nyo na itong sinasabing Polvoron video issue? O January 5 na. Ako kanina pa ako naghihintay. Kung may lalabas nga na video, wala naman. So ibig sabihin, gawa-gawa lang po yan talaga. Ngayon, ang gusto nila, si President Bongbong Marcos pa ang magpaliwanag tungkol sa issue na yan. Sabi nga dito ni J. Pao sa 31 million movement page sa FB. So gusto ng mga viewers, magsalita daw si PBBM tungkol sa aligasyon sa kanya nung mga vloggers regarding sa video. Ha? Bakit? Wala nga kayong mapakita tapos gusto nyo magsalita pa siya? Desperate match? Totoo naman eh. Kayo ang nag-akusa. Hinintay ng taong bayan yung mga pasabog ninyo. Dumating ang January 5, wala naman video. Tapos ngayon, hahanapan nyo ng paliwanag at gusto nyo magsalita si President Bongbong Marcos tungkol sa issue na to na kayo ang gumawa. Alam ninyo, sa dami ng pinagdaanan ng pamilya Marcos mula pa kay Apo Lakay, lahat na ng paninira, lahat ng akusasyon, lahat ng mga fake news, pinagdaanan na nila. Ito kaya papatulan ni President Bongbong Marcos? Nung time ng eleksyon, nung siya ay pinarataan ng gumagamit ng cocaine, nagpa-drug test si President Bongbong Marcos 2 beses and it came out negative. Ba't ayaw nyo maniwala? Kasi ang gusto ninyo, sabihin niya na positive, na siya ay gumagamit. Ano ba yan? Gusto nyo lang marinig yung gusto nyong marinig. Ngayon, kapag hindi umayon doon sa inyong mga paniniwala at sa gusto nyong marinig, babaliktarin nyo na. Ngayon, obligasyon pa ngayon ni President Bongbong Marcos ang magpaliwanag. May nag-comment nga sa akin ano daw ba ang gagawin ng mga pro-BBM kung sakaling totoo yung video? Alam nyo, ito lang po ang sagot ko. Wala po akong gagawin kasi wala naman pong video. Hindi po totoo yan. Dahil kung yan totoo, panahon pa ng kampanya, inilabas na nila yan. Nung siya ay pinaratangan na cocaine user, dapat kaakibat na yung video o ito ang ebidensya na yung inyong presidentiable ay gumagamit ng cocaine. O baka hindi pa nanalo si President Bongbong noon. Salita lang akusa lang pagbibintang lang wala namang ebidensya. Ngayon pa kaya, inuulit nyo na lang yung mga akusasyon sa kanya nang wala namang mga basihan. Naghihintay kami ng basihan, ng ebidensya. Basahin po natin yung mga ilang komento ng mga netizens. Sabi po dito, when that issue came out during election time, he immediately did a drug test. He was negative. Ano pa ba gusto nila? Rehash fake news lang naman ito. Labas nila ang sinasabi nilang video. Sabi naman ng isang netizen, nalampasan na lahat ng mga Marcos ang mga sukdulang paninira mula sa ama, ina, kay Aimee at lalo na kay PBBM. Pero sila ay nanatiling mahinahon at ipinagpatuloy ang paglilingkod sa bayan. Huwag kayong magbulag-bulagan dahil nasa harap nyo mismo ang mga pagbabago. Nakakahiya kayo. Tapos sasabihin ng mga anti-Marcos, tayo pa daw mga supporters ang bulag. Magising na daw tayo sa katotohanan. Kung talagang si President Bongbong Marcos ay drug user, makikita po natin sa pamilya yan. Makikita nyo sa kanilang mga anak. Napakadisente ng pamilyang ito.
Makikita din natin yan sa pagsasalita ni President Bongbong Marcos sa mga speeches niya sa abroad. Dapat hindi na coherent yung kanya mga sinasabi. Dapat umiikot na kung saan-saan kung siya po ay lango sa droga. Hindi nyo ba nakikita? Sabi naman ng isa, gaslighting sila. Ngayon, yan style nila. Mag-vlog sila, tirahin mga PBBM supporters, tapos ang topic same. Mga issue at intriga na walang resibo. Tapos gusto i-engage sila. Siyempre, for the views. Kung may mga issue sila, edi sila na mismo ang mag-file ng kaso. O dali nila sa proper forum. Halata na sila kakabusit na. Sabi pa ng isa, desperate move in a desperate time. Bakit wala na ba silang maiboldyak kay PBBM? Paulit-ulit na lang, kakasawa na. Let there be light to continue the goal of our president. He is on the right track to fulfill his wishes for our country. Let us pray for his winning to stop this bubbling and evilous intent of desperate people trying to manipulate him. So kung kayo naniniwala dyan sa pulburon issue na yan, kahit wala namang maipakitang ebidensya at halatang halata naman for the views lang, kayo ang mag-isip-isip. Baka kayo ang natutulog, baka kayo ang nagbubulag-bulagan. Hindi po kami mga PBBM supporters. Sabi pa ng mga antay, ang mga BBM supporters daw ang naninira. Paano maninira ang mga BBM supporters? Kami nga ang panalo. Si Bongbong Marcos nga ang presidente. Yung gusto namin maging presidente, ang siyang presidente ngayon. Bakit kami maninira? Bakit namin i-stressin ang sarili namin? Kayo ang nai-stress sa kakagawa ng mga kasinungalingan, ng mga fake news na ibabato sa gobyerno at kay President Bongbong Marcos in the hope na meron kayo mapaniwala at sumali sa grupo ninyo. Kung meron man kayong napapaniwala, nasa kanila na po yan. This is a free country. Suportahan kung sino ang gusto nyo suportahan. Ito lang po ang masasabi ko. Kumuha kayo ng dalawang vloggers. Yung vloggers ng pro-BBM at yung vloggers ng mga antay. Ano ang mapapansin ninyo? Ito sa totoo lang pero mostly po ng mga BBM supporters ay mahinahon magsalita. Hindi mo mariringgan na mga pagmumura or mga pang-iinsulto. Ang ginagawa lang po ay inilalabas yung mga balitang para sa amin ay totoo. Pansinin ninyo yung mga anti-BBM na mga vloggers. Ano ang lumalabas sa kanilang mga bibig? Need I say more? So ngayong January 5 na, wala pa rin yung video. Ano kaya ang masasabi nito mga nagpakalat na to? Or baka maghihintay tayo hanggang 11:59, siyempre, suspensive. Ilalabas nila ng last minute para magulantang ang buong Pilipinas at ang buong mundo na sabihin, ay, totoo pala yung video. Pero until such time na wala pong lumalabas na video, kayo po ay naloko lang ng inyong mga sinusuportahan for the views. So tulad ng tanong ko nung last video ko, kung nararapat ba natanggalin itong mga toxic media personalities na to sa Facebook, sa YouTube, o kung saan social media platform, ang sagot ko doon, hindi ako agree kasi para sa akin, hintayin natin yung karma na dumating sa kanila dahil sooner or later, yung pagpapakalat nila ng hatred sa puso ng taong bayan, yung gusto nilang magalit ang taong bayan sa ating presidente. Kaya kung anong pagpapakalat ng fake news ang kanilang ginagawa, kahit na walang katotohanan at kahit na walang ebidensya, dapat po tayong mag-isip-isip kung sino ang dapat nating paniwalaan. At ang sagot ko doon, huwag silang tanggalan ng kanilang platform at pabayaang dumating ang karma sa kanila. Nagdalawang isip ako. Baka naman itong pagkakatanggal or pagkakadelete or pagkakasuspend ng kanilang mga social media accounts ay ito na yung karma. Dahil matagal na po silang namayagpag. Matagal na yung kanilang paninira sa ating presidente at sa gobyernong ito. Ito na malamang yung tamang panahon para sila ay kalusin. Doon nga sa comment section ko, 9 out of 10 pabor na tanggalan sila ng kanilang mga accounts. Kasi alam naman po natin na ang YouTube at ang Facebook, meron po silang set of guidelines. Kahit na anong report natin, titignan pa rin nila kung may basihan yung mga nag-report sa kanila, kung may katotohanan o basta na lang kasing maninira. Wala pong say ang ating gobyerno dyan sa Facebook at YouTube. Meron pong sariling mga rules and regulations ang mga social media platform.
So wag niyong isisisi kay President Bongbong Marcos kung bakit na-delete or bakit na-suspend yung mga account ninyo. Meron pa akong isang nabasang comment. Comment nyo nga sa akin kung totoo ito. Sabi niya, meron pang isang mayabang na wala rin FB account niya. Deactivated, suspended, deleted. Tapos nagtatanong kung mayroon na raw ba martial law sa FB. Hindi sila ang may-ari ng FB. Nakikigamit lang. Kaya dapat lang na sumunod sa patakaran nito. Tama ito. Hindi po kayo ang may-ari ng FB. Hindi nyo basta pwedeng gawin lahat ng gusto nyong sabihin. Lalo na kung toxic na masyado yung inyong mga inilalabas sa mga accounts ninyo. Freedom of speech is not absolute. Huwag nyo laging ipangalandakan yung freedom of speech na yan. Kung sumusobra naman na kayo to the point na you are destabilizing the government. At para makapagpakalat lang kayo ng mga maling impormasyon, pati ang ating mga kapulisan, idinadamay ninyo, isinasama ninyo sa inyong mga fake news in the hope na maniwala ang tao. Kaya ano po ba ang gagawin ng PNP? Sabi po rito sa Philstar Global, PNP cracking down on content creators destabilizing government. After having monitored attempts by various persons to use the Philippine National Police against the government, PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. yesterday ordered a crackdown on content creators spreading disinformation on social media platforms to destabilize the Marcos administration. Acorda has directed the Anti-Cybercrime Group and other police units to intensify their cyber patrolling to unmask the people behind moves to bring down President Marcos from power through social media. Colonel Jean Fajardo, the PNP chief publicist, said Acorda wants criminal complaints filed against those using the police organization to destabilize the government. She warned that content creators using their platforms to destabilize the government and spread false information could be held liable for unlawful use of means of publication and unlawful utterances under Article 154 of the Revised Penal Code and for violation of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Law. Fajardo cited as an example the General's Opinion, a YouTube channel with 104,000 followers claiming that generals from the PNP and Armed Forces of the Philippines are convincing Marcos to resign. The YouTube channel also used the photographs of Acorda, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. and Marcos. The video's narrator claimed that even Marcos' sister, Senator Amy Marcos, is asking him to resign. The narrator also read a text message supposedly from an unnamed individual warning of violence should Marcos opt to cling to power. Ito mga absurd, ito mga balitang ito. Pati si Senator Amy Marcos ay hinihiling na mag-resign yung kanyang kapatid. Kahit na po may mga naririnig tayo na mga bali-balita na itong si Senator Amy Marcos ay against na daw sa mga ginagawa ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, hindi ako naniniwala na she will ask President Bongbong Marcos to resign. Saka itong pagbabanta na violence would erupt should Marcos opt to cling to power. Kayo na po ang bahalang humanap sa YouTube channel itong General's Opinion para malaman ninyo kung may katotohanan itong sinasabi ng PNP na isa ito sa mga content creators that is trying to destabilize government. Kakahanap ko po nung sinasabing picture niya, nakita ko rin po. Meron po kasing isang nag-post ito, si QD. Sabi niya rito, hindi lang user sa pulburon si BBM, protector pa ng mga illegal dealers. Nako QD, kung sino ka man, mag-ingat-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Yan po ay mga libelous na. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi ko naman sinasabing cocaine user. Ang sinasabi ko lang, pulburon user. Abay, tinan natin kung tatayo sa korte yung mga dahilan ninyo na hindi nyo sinabing cocaine, kundi pulburon ang sinabi ninyo. Sinabi nyo pa, protector pa ng mga illegal dealers. Tapos ito po yung picture na sinasabi. At yung title ng video ng kung sino man ang nag-post ito ay Good News. AFP PNP Generals convincing PBBM to resign.
So pinalalabas nga dito na itong mga generals na to ay kinukonbinsya si President Marcos na mag-resign. Nako, sabi sa inyo, these are very challenging times lalo na sa social media. Ngayong pagpasok ng 2024, gagamitin nila lahat ng kanilang powers para matuloy yung kanilang Oplan 2024. Tapos may mga magbabanta pa ng kaguluhan if Marcos will cling to power. Ito ang tanong, may panama ba kayo sa mga Marcos loyalist, yung mga talagang sumusuporta kay President Bongbong Marcos? Dahil tanggapin na po natin, kilala po natin si President Bongbong Marcos na tahimik at hindi po mapatol sa mga naninira sa kanya. Pero hindi po natin matitiyak na lahat ng mga supporters niya ay mga soft-hearted. Then nasasaktan po ang mga Marcos loyalists, and that includes me, sa mga paninirang ginagawa nila kay President Bongbong. Kahit na nakikita naman lahat ng kanyang pagpupursige para iahon ang bansang ito. So sa tingin niyo, papayag ang mga Marcos loyalists and supporters na basta nyo nalang guguluhin ang bansa natin? Not anymore. Never again. So, ito na kaya ang umpisa ng karma na sinasabi ko sa gagawing crackdown ng PNP sa mga content creators who will destabilize this government. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Let us all pray for peace.